Good morning mga kaspark. Ito ang ating trabaho, pangalawang trabaho. Katatapos lang natin maglagay ng grasa sa mga motor. Pero ito motor pa rin. Lilinisan daw natin to. Doon sa kabilang shed naman yung isang Pilipino. Tapos yung isang shed naman doon naman yung isang OC, yung team leader namin. Ito mga motor din ito, sa tubig ito. Ito yung hihigop ng tubig sa diyan sa diyan sa likod. Parang pinakalawa. Tingnan natin. Ayan siya mga kaspark ko. Ayan. Ayan. Tubig yan. Ayan. Ano yan? Malinis yan. Ayan. May mga alaga dyan na isda. Mga kaspark, kailangan daw linisan ito. Kung sa kabila, ganun din yung isang Pilipino naman. Ito nga pala yung pangatlong company na natin mga kaspark. Kasi yung unang unang company natin, mabait sila. Suportado nila ako, pinapabayaan nila ako sa workshop, nag-iisa ako. Kaso sobrang dami kong ginagawa, lahat sa akin. Ako naiiwan sa workshop, tapos lahat ng mga ipapagawa sa akin all around din. Kaso ang problema mga kaspark, maliit lang yung rate ko doon. Nasa lang ako, pero okay na rin, okay naman kahit paano. Kaya lang umihingi ako ng overtime, hindi nila ako mabigyan kahit isang oras lang everyday. Tapos kahit wala ng Sabado, wala nang problema sa akin yun, basta may isang oras ng overtime ako. Pang bayad ko lang sa rent ng bahay. Mataas ang cost of living din doon sa malapit sa Sydney. Kaya nag-decide ako na magpaalam sa kanila. Ang kagandahan mga kaspark ay nagpaalam tayo, itinawag agad natin sa agency natin na gusto na natin lumipat. Hinanapan ako agad ng agency ng lilipatan. Ang kagandahan doon, humingi sila ng 3 weeks na extension yung company. Mapasukan ko muna sila habang naghanap daw ng trabaho ng agency. Pero sa kagandahan, nakahanap sila agad. May lilipatan tayo, pero pumapasok pa tayo. So nalipat tayo mga kaspark. Tapos ang nangyari, pagkalipat natin, itinimbre sa atin agad ng dalawang Pilipino doon na dinatnan natin na hindi maganda ang trato sa kanila ng supervisor. Kahit yung pinaka-boss, wala rin talaga sa hulog yun, utos niya yun . Ngayon, ang sabi ko yung unang araw ko, parang ayaw ko nang lumakad papasok. Pero sabi ko, titiisin ko hanggang December. Kaso hindi ako nakatiis talaga. Ginawan pa ako ng unsafe pa yung trabaho. Ginawan pa ako ng nung supervisor, nananakitahi siya. TKM siya mga kaspark. Kaya kung sino man ang makakapunta doon, wag nang mag-atubiling pumunta. Yung para lang makapunta dito sa Australia, wag. Dahil di nyo maaatim yung ngayon yung nagtimbre sa akin na matagal na doon,
nagkakaroon na rin ng problema ngayon. Pinag-iinitan sila, dalawa sila. Tapos ngayon, gusto nila lumipat sa akin, pero nasabi ko na sa ating boss na gusto niyang kumakuha. Nung natambay ako mga ka-Spark, talagang mahirap ang pinagdaanan ko. Baka di nyo makakayanan, parang gusto nyo nang umuwi. Hanggang sa minsan talagang tiis kung ano lang mayroon, yun lang kakainin talaga. Pero kinaya ko yun. Sabi ko, nandito na ako eh. Kailangan paglabanan. Kaya ginawa ko, nilabanan ko. Sabi ko, hanggang sa may nakilala akong isang Pilipino na pinag-part-time niya ako, drive. Tapos yung isang pinag-drivean ko, malayo. Nasa 8 hours yata, papunta pa lang. Tapos hanggang sa pa-uwi, 8 hours din. Tiniis ko yun mga ka-Spark, $100 lang ang binigay sa atin. $100 lang. Tapos wala, hindi yung pagkain, kukunti. Kaya tinis natin yun. Gusto lang natin makasurvive. Kasi December, gusto rin natin makapagpadala. Hanggang sa yung isang Pilipina na citizen, nakilala rin natin. Ayun. Yung boyfriend niya, nag-part-time ako dun sa kanya, drive at saka linis, ganyan. Talagang nilunok pride ba. Yun, kaya hanggang sa nakalipat tayo dito. Kaya, sa totoo lang mga ka-Spark, kailangan, kahit nasabihin mong mali yung supervisor mo, foreman mo, sundin mo. Para wala silang, makuha mo lang yung loob nila. Kahit na alam mong tama ka, sundin mo lang sila at mabibigyan ka rin ng chance para hanggang sa pagkatiwalaan ka nila. Katulad dito, nagtanga-tangahan ako nung una hanggang sa nakuha ko rin yung loob nila. Hanggang ito na na ako na kung ano-ano na lang ginagawa, hinahayaan lang nila ako. Pag nandito na kayo, laban lang, huwag kayong susuko. Hanggat may silbi ang bisa nyo. Pumunta tayo dito para magtrabaho, para sa pamilya. Kaya kailangan lunok pride. Saka na yung pride. Nasa Pilipinas ka na. Pero pag nandito ka, dollars kinikita, gawin mo lahat. Dahil sumasahod ka naman eh. Dito, sa nalipatan natin, medyo mababa pa rin. Di pa rin angkop sa trabaho natin. Pero pagtsatsagaan muna natin hanggang makuha natin yung anak ko. Pag nandito na. Marami akong offer dito. Maraming gustong kumuha sa akin na rito. Kaso dito muna ako dahil prinasis na nila yung adoption nila sa akin. Kaya titiisan ko muna. Pero maayos naman ang pinapadala natin. Medyo maganda-ganda na. Dahil 7 to 7 kami rito. Ayos lang. Tapos may rest day ako ng Sabado. Tapos Linggo pasok ko. Ayun, double pay yun. Kaya ayos lang. Kaya tiis talaga. Hanggang sa makaanak ka, hindi lahat dito ay okay ang ugali ng madadatnan. Minsan may Pilipino, malasubas din. Kaya lahat titiisin mo. Di baling umalis ka na lang, huwag ka lang mapahamak. Kaya tiniis ko yun. Sabi ko, minsan hindi talaga ako kumakain, lalo na pag nakakaya na dun sa kasama ko yung tumulong sa akin na dalawang Pilipino. Hanggang sa umuwi, nagbakasyon, inisip niya pa rin yung kalagayan ko. Kaya gaganti tayo sa kanya. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Meron kang kasamang taga-Bataan doon, pero ibang ugali. Aso ng kumpanya, kaya hindi tayo
Hindi mawawala yun mga ka-spark. Mayroon at mayroon Pilipinong ganun. Kahit saan bansa. Pero kabata niya na yun. Ibang ugali. Tapos first time pa lang mag-abroad, ganun na. Eh tayo, hindi lang naman tayo veterano na tayo eh. Pang ilang bansa na natin to. Marami na tayong bansang pinuntahan. Hanggang Koreano pa yung mga naging natin, naikot natin, Samsung, Hyundai, Daewoo. Tsaka hanggang sa nag-GS pa tayo. Naging safety rin ako. Nag-aral ako ng safety. So, kaya ngayon, this muna talaga, mga spark. Meron din yung Pilipino dito pero pinagsabihan ko na siya, bata pa siya. Pinagsabihan ko na siya, talagang siya, parang sinisilip niya yung trabaho ko. Welder ako hanggang sa minamata niya ako. Hanggang hindi ako nakapagpigil, kinumpronta ko siya. Huwag niya akong kasi pag itinanong niya ako, ibang usapan na yon. Tayo pumunta tayo dito, 482 tayo. Siya pipitsugin lang yung papel di hapon lang yung hawak niya. Kaya kala niya masisindak niya tayo. Hindi pwedeng ganon. Basta pag kailangan sumagot ka rin. Hindi pwede yung sa una magtanga-tangahan ka, pero pag sumusobra na, kailangan mo sagutin. Hindi pwedeng laging ganon. Hindi ngayon, okay na kami. Minsan yung mga tingin niya na yun kilatis na natin eh. Ito, kaya ngayon ayos naman na, pero sana magbago na siyang tuluyan dahil 4 kami Pilipino dito. Ayaw ang ugali. Ayaw nila ang ugali nung isa na yon. Feeling boss, nagmamagaling. Ganun. Kahit break time na, kunwari, magtatrabaho pa. Kunwari, sasabihin, hindi ko alam na oras na pala. Gaganon siya. Tapos sa trabaho, kahit uwian na, kung ano pang gagawin, pero wala naman ng ginagawa. Hindi talaga naiwasan ganun. Napalabad ng papel. Minaliit pa ako nung una talaga niyan. Pero hinayaan ko lang, natatawa na lang ako dahil hindi niya alam ako dito. Veterano na rin ako. Veterano na tayo. Ilang buwan tayo dito. Kaya may alam na tayo. Yung mga ibang nakakasalumuhan natin, tinatanong natin, yung mga iglesia. Kaya alam na natin ang kalakaran dito. Kaya pag yung mga pupunta rito, dapat may bit-bit na pasyensya, may bit-bit na lakas ng loob, tapang, ganun, para yun ang dalhin yung baon dito at maging inspirasyon nyo itong vlog ko na to para sa mga nagnanais pumunta rito. Walang kinaya namin makarating dito, kaya nyo rin mga spark. Tsaka lang, determinasyon ang kailangan. Isipin lagi ang pamilya. Kinabukasan nila ang nakasalalay sa ating ito. At hanggang dito na lang mga ka-spark. Magtanong lang kayo, sasagutin ko kayo. Hindi naman tayo tulad ng iba na nagmamagaling, wala naman igagaling. May alam lang tayong konti mga ka-spark. Kaya isi-share din natin sa mga nagnanais makarating dito at sa mga paparating dito. Kaya hanggang dito na lang muna mga spark ang ating video. Ito lang ang trabaho natin ngayon. Mag-hapon ito. Sabi, paabutin ko ng alas 12. Tag-isa-isa aming shed. Kaya focus muna tayo. Linisan muna natin itong mga spark.
hanggang dito na lang at maraming salamat. Ingat. God bless mga kaspark.